Mapagpalang araw po sa lahat, mapagpalang gabi din po na nasa iba't ibang mga bansa at nandito po sa ating pong bansang Pilipinas. Magkakaroon po ng isang friendly dialogue and discussion between Iglesia ni Cristo and ang Baptist Church. Ang topic po na kanilang pag-uusapan ay Christology or si Cristo ba ay Diyos or hindi Diyos. Ang titindig po sa aparmatibo ay si Brother Dino Diaz ng Baptist. Ang titindig naman sa negatibo ay si Brother Mark Alegria ng Iglesia ni Cristo. Meron po silang 10 minutes para sa patunay ng tindig at pagkatapos ito ay tatanungin naman ng magtatanong ng 10 minutes. At bibigyan ko po muna sila ng tag-iisang minuto para sa pagpapakilala at mamaya sa pinaka-final remarks, yung pasasalamat ay 1 minuto din po yon. At meron silang 5 minutes conclusion sa bawat kaampo nila. Ayan po. Kaya ngayon ay pag ma-post natin itong video na ito ay inyo po itong ikalat upang marami po pong makarating at makaalam at makapanood. Ito po ay ang Original Baptist Faith Defenders. Magbibigay po sa inyo ng libreng programa na pagtatalakayan tungkol sa debate, doktrina, at iba't ibang mga topics dito po natin gagawin. Kaya, umpisa na po natin, 1 minuto para kay Brother Dino Diaz para sa pagpapakilala. Okay, magandang gabi po sa atin lahat. Ako po si Brother Dino Diaz, ang magpapatunay ng ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos ayon po sa Biblia at iba't ibang referensya na maaari namin gagamitin. At ang makakaharap po natin ngayon ay isa pong Iglesia ni Cristo, si Mark Alegria. Yan po. God bless po at magandang gabi. Okay, Brother Mark, 1 minute. Magandang gabi po sa inyo po. Ano po? Disclaimer lang po, ako po ay hindi official na debater ng Iglesia ni Cristo. Ano po? Ito po ay sa pagitan lamang namin ni Kuya na isang Baptist at wala pong pananagutan. Kung magkamali man ho ako rito ng sasabihin, wala pong pananagutan ng kabuuan ng aking religion. Ano po? Ito po ay sharing lamang at para i-share sa ating kapwa ang ating pananampalataya. Ano po? Ito ay sa abot lamang ng aking pananampalataya bilang isang Iglesia ni Cristo. Yun lang po. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong dalawa sa pagpapakilala. Ngayon, ay umpisa na po natin. Mute po muna kayo, Brother Mark. Si Brother Dino muna mauna sa ating presentasyon. Merong 10 minuto si Brother Dino Diaz upang patunay ng kanyang kaso, case sa debate. No, when say case, yung kanyang argument, no? Okay, 10 minutes, Bro Dino. Mag-umpisa ang time ninyo ako magsiset. Okay, bro. Okay, magandang gabi po sa atin lahat. Ako ulit si Brother Dino Diaz, ang magpapatunay na si Cristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia at iba't ibang referensya na maaari natin gagamitin. Dito tayo magsisimula po mga kaibigan at kapatid, no, sa Juan 1:3. Ano bang sabi po dito sa Juan 1:3? Pa-mute lang Brother Mark, no? Kasi naririnig po ang baby nyo ata. Okay. Dito po tayo magsisimula mga kaibigan at kapatid, no, sa Juan 5:20 hanggang 21 na lang. Okay. Ano ang sabi dito sa 1 John 5:20 to 21? Ang sabi po dito, verse 5:20 to 21, ang sabi po dito mga kaibigan at kapatid, no? At nalalaman natin na paparitong anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Alin po yung si Kristo, yung pumarito. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya po sa 21, no, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kasi po mayroong tunay na Diyos, yung paparito, kaya pinag-iingat po yung iba sa Diyos-Diyosan. Okay po. Sabi naman ho dito, no, sa 1 John, okay, sa 1 John, ang tawag dito, 1 John 1:3, no, ito yung salin na ginagamit po ng ating mga kaibigang Iglesia ni Cristo. Titingnan po natin, no, dito sa The Remedy Bible. Okay, The Remedy Bible. Anong sabi niya dito sa 3? Now eternal life is this, having an intimate knowledge of you and connection with you and the only true God and me.
Jesus Christ, your Son, whom you have sent. No? Sino daw makilala na tunay na Diyos? Yung ama niya at si Jesus ayon sa translation na ginagamit po ng Iglesia ni Cristo. Okay. Dito naman po tayo kukuha, no? Sa Juan 1:1 hanggang 3. Ano pong sabi dito? Juan 1:1-3. Ito po ay ambush debate mga kaibigan, no? Juan 1:1-3. Ano bang mababasa? Ganito po ang mababasa natin, Juan 1:1-3, no? Ah, sabi dito, nang pasimula siya ang berbo o siya ang salita at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Okay? The same was in the beginning with God. Sabi dito, ito rin daw ang sa pasimula ay sumasa Diyos o kasama ng Diyos. All things were made by Him and without Him was not anything made that was made. Hindi po ito sa isip, kundi kasama po ito. No? Kasama po ito. Okay? Sabi po dito sa Hebreo 1:8, yung ama ba'y tinawag na Diyos yung anak. Anong sabi po dito sa Hebreo 1:8? Ganito po mga kaibigan at kapatid, na pakinggan po natin. Sabi po dito, O God, but unto the Son, He says, sinasabi daw dito tungkol sa anak, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. No? Ano daw? O God. Bakit po tinawag na O God? Ano ba yung anak? Ituloy natin. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Ayan. 10. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Ito daw ay manlalalang nilikha ng kanyang kamay, no? Tagapaglikha itong Panginoong Hesus. Ayan po. Nabasa po natin yung pagiging Diyos niya. Ngayon, tatanungin din naman natin yun mamaya, so si Kristo ba, yung ano ba yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, mga kaibigan at kapatid? Tayo ba'y naniniwala na si Kristo ay tao lamang? Hindi. Naniniwala tayo na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Saan ho ba natin mababasa yan? Ayon po dito kanina sa John 1:1 hanggang 14. John chapter 1 verses 1 to 14. Si Kristo po yung salitang nagkatawang tao, at dito naman po mababasa natin dito sa Filipos chapter 2 verses 6 to 8 hanggang 9, no? Na si Kristo ay yaong nagkatawang tao. Kaya po hindi po ito mapamalian at tutulan po ito ng kaibigan nating Iglesia ni Kristo. Dito naman po mga kaibigan at kapatid, no, babasahin naman natin na si Kristo ay ang Diyos, sabi naman dito sa Titus 2:13. Ano bang ating mababasa Titus 2:13? Ito, babasa tayo ng ating mga gagamiting referensya. Sabi po dito, looking for the blessed hope in the glorious appearing of the 5 great minutes. God and our Savior Jesus Christ. Sino daw yung great God? Ang Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Siya po ay Diyos. Kaya tinawag siya ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po nagulat si Thomas doon. No, hindi po siya magugulat. Kasi alam mismo ng apostles na yan na si Kristo po ay Diyos. No? Hindi porket na hindi siya nakadalo doon, nakalimutan niya na Diyos si Kristo. Alam niya po. Bakit po? Ito, pakinggan mo. Sabi po dito sa yung Juan 1:1, yung buhay na walang hanggan, dito po sa may 1 John 1:1. Sabi po dito. 1 John 1:1 hanggang 4. Ang sabi po dito, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, sabi ni Juan, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Okay? At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. No? Sabi niya dito, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Narinig, no, nahawakan, no, ng kanyang kamay yung salita. Sino ba yung salita? Yun yung pinatotohanan nila, kaya hindi po yan nagugulat.
Ano ba yung kanilang napatunayan, yung nahawakan nila? Ano ba yung salita na yon? Basa ulit sa Juan 1:1. Ganito, Juan 1:1. Yung nahawakan nilang salita, yun yung buhay na walang hanggan na tinutukoy. Ano ba ito? Ito. In the beginning was the Word. Itong Word yung nahawakan. In the Word was with God. In the Word was God. Okay? Yung salitang nakasama nila, yung nabalitaan nila na Diyos na buhay na walang hanggan, na nagkatawang tao, ito yun din yung nahawakan, nakasama, narinig, at kanilang binabalita. Sino? Yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya po malinaw doon kay Titus sa mga apostles, ang sabi niya doon, Great God and Savior Jesus Christ. Siya yung Great God and Savior Jesus Christ. Tandaan po natin, hindi tayo nagpapatunay sa pagka-Diyos ng Ama, sa pagka-Diyos ng Holy Spirit, kundi ang pinapatunayan natin sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang Diyos bago si Abraham. Sabi po doon, was I am. Anong sabi sa Juan 17:3-5? Ang ganito po ang sabi. Sabi dito, 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga po sa Salin Translation po ng RCC na ginagamit, ang makilala na tunay na Diyos ayon po dito, yung kanyang Ama at si Kristo, yung kanyang sarili makilala na tunay na Diyos. Kaya nga po dito sa 4, niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. Si Kristo ha, para magka-level sila niluwalhati niya yung Ama, kaya sabi naman sa 5, sinabihan siya ni Jesus. At ngayon, Ama, ngayon mismo, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ito, yung kakayahan ng anak na magluwalhati sa Ama. At ngayon naman, luwalhatiin naman siya ngayon ng Ama. Kasi nga, natanggap na ni Kristo gaya noon na niluwalhati na siya ng Ama. Therefore, exist po ang Panginoong Hesus sapagkat kasama na siya ng Ama sa simula pa lamang. No? At siya daw, sabi po ng mga apostles, ay eternal. Walang taong eternal, tandaan po natin. Kundi yung tao ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At si Kristo naman, yung source ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ating mababasa sa Biblia at malinaw po yan na hindi po yan matutulan ang ating Panginoong Hesus na Diyos na nagkatawang tao. Yan po muna, Brother James. Okay, time's up. Okay. Okay, dyan natatapos ang 10 minutes ni Bro Dino Diaz sa kanya pong presentasyon. At ngayon ay dadako tayo sa 10 minuto para sa pagtatanong ni Brother Mark Alegria ng Iglesia ni Cristo sa mga nilatag ni Bro Dino. Ready ka na magtanong, Brother Mark? Paki-unmute. Opo. Opo, ready na po. Sige, go ahead. Bro, ano nga po pangalan niyo po? Bro Dino. Brother, Bro Dino. Opo. Tensya na po Bro Dino, tanggap mo ba na si Kristo namatay? Hindi ko tanggap na namatay yung pagiging Diyos ni Kristo. Yung namatay po yung laman. Malinaw po yun sa Efeso. Pilipos chapter 2, verses 6, 7 to 8. Ayun, yung katawang alipin, nagaan yung tao, yan yung ipinako sa cross. Next question. Hanggang sa kamatayan sa cross. Next question. Kung hindi nyo po tanggap na si Kristo namatay, sino po yung namatay sa krus? Yung laman, sinasabi ko, hindi ko tanggap, ulitin ko, hindi ko tanggap na namatay yung pagiging Diyos. Yung namatay po kay Kristo, yung kanyang laman. Okay, kasi sa Colossus 2:16, kahit siya'y tao, nandyan pa rin yung pagiging Diyos. Ayan po, kaya namatay po doon yung laman, hindi po yung pagiging divine. Next question. So hindi nyo po tanggap na namatay si Kristo? Tanggap nyo po o hindi? Categorical po. Okay, bro. Boss po ito. Boss po. Sagot ko ay boss. No, bakit boss po? May dalawa po tayong pinagpipilian. Hindi ko tanggap na namatay ang pagiging Diyos o yung Diyos
kundi ang tanggap po natin doon, yung namatay, yung laman ng Panginoong Jesus. Yung Jesus, yung laman niya sa lupa, ito yung namatay. No? Pero yung pagiging Diyos niya ay hindi, walang kamatayan po yan. Next question. Next question. Ginamit niyo po, Kuya Dino, yung unang Juan 5:20. Hmm. Tanggap niyo po ba doon na yung ama may anak? Yes. At yung anak na yon ng ama, yan yung inutosan niya dito sa atin na pumarito. Kaya binigyan tayo ng pagkaunawa na kilatisin nating mabuti kung alin yung tunay na Diyos. Hindi yung mga Diyos-Diyosan dito, yung tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, yung pumarito. Ayon po sa talatang yan. Hindi po yung ama ang tinutukoy, kundi yung anak. Ito, kaya nga ito kasi pumarito. Hindi yung yaon, kundi ito yung pumarito, yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, yung Jesus na yon. Next question. Okay po. Yung anak ng ama, yun din po ba ang bugtong na anak? Tanggap niyo po yun? Yes po. Yung anak ng ama, yung bugtong na anak, yun ay ang Panginoong Hesukristo. Yan yung tunay na Diyos na pumarito. Kaya sabi doon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And that is Jesus Christ. Kung ilagay mong pananampalataya mo sa Kanya, hindi ka mapapahiya kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggang salita na yon, yan yung nahawakan at tinitestipayan. So tanggap na tanggap, question ba? So tanggap na tanggap niyo po talaga na yung Diyos sa unang Juan 5:20 may bugtong na anak. Yes, kung i-refer po natin sa Father. Pero yung tunay na anak na tinutukoy dito, yung pumarito, yan yung anak. Kasi nakikita ho natin dito at mababasa sa John 17:3, makikilala ninyo ang tunay na Diyos at and me. Sabi po sa Remedy Bible, no? Makikilala ninyo ang true God and me na si Kristo Jesus kung saan yung inyong pinadala. Makikilala po yan, sabi doon. Sa translation na ginagamit ng INC. Next question. Next question po. Kung si Kristo po ang tunay na Diyos sa unang Juan 5:20, sino po ang bugtong na anak ni Kristo? Ito yung aking sagot, no? Hindi po si Kristo yung bugtong na anak ni Jesucristo dahil wala kang may mababasang ganon. Kundi yung pumarito, yan yung tunay na Diyos. Yun ay ang Panginoong Jesus. Ito ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, sabi ni Juan, mag-ingat kayo sa Diyos-Diyosan kasi yung tunay na Diyos, yung paparito. Ayan. At hindi si Jesus yung may bugtong na anak ng Diyos. Siya yung anak ng kanyang ama. Yung bugtong na anak, yung ang pinadala, yung pumarito, yan yung buhay na walang hanggan na si Kristo Jesus na ito ang tunay na Diyos. Next question. Sa makatwid, yung tunay na Diyos sa unang Juan 5:20 may bugtong na anak. Tama po ba? No. No, yung kung pumarito po, no, walang bugtong na anak yung pumarito. Yung hindi pumaritong nagpadala, yan yung may bugtong na anak. Okay? Alin po ba yung saglit lang, bro. Kasi kung lilinawin natin, no, tandaan natin, mayroong makikilala na tunay, iisang tunay na Diyos, yung Ama at saka Anak. Next question. Pero yung tunay na okay. Next question po. Alin po ba doon yung tamang sinabi nyo po? Yung sinabi nyo kanina na ang Diyos may bugtong na anak o yung sinabi nyo po ngayon na ang Diyos walang bugtong na anak? Alin po ba doon talaga yung sagot nyo po? Pareho, tama po. Kaya kung i-analyze mong mabuti, yung sinabi ko, yung may bugtong na anak, yan yung nagsugo ng kanyang anak. Okay, yan yung may bugtong. Referado po sa Father. Yung pumarito, yan yung anak niya, si Jesucristo yon. Yung pumarito, tunay na Diyos yon. Sabi doon, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po yung aking sagot. Next question. So, si Kristo po walang bugtong na anak. Wala po siyang yes, wala po siyang bugtong na anak sapagkat siya yung bugtong na anak ng Ama. Nang sabi doon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero tandaan natin, saglit lang, sa makatuwid, itong bugtong na anak na pumarito, na anak ng kanyang ama, ito ang tunay na Diyos at si Kristo Jesus yon. Kasi yung ama hindi pumarito, ang pumarito yung tunay na anak ng Diyos. Sa makatuwid, sang-ayon po kayo na ang Diyos sa unang Juan 5:20 may bugtong na anak. Ano?
Kasi po ang tunay na Diyos na tinutukoy dito sa Juan 5:20, yan yung anak. Pero yung iisang tunay na Diyos na may anak, yan yung kanyang ama. Doon sa John 3:16, sa John 17:3. Hindi po binanggit dito yung ama ay may bugtong na anak based po dito sa Juan 5:20. Kundi yung bugtong niya dito, yun ang si Kristo Jesus na kanyang anak na ipinadala. Yan po yung senaryo. Hindi mo pwede ipasok yung mga logic na kukontra sa talata, kailangan konteksto para makukuha yung tamang interpretasyon. Next question. Okay. Okay na po. Dito naman ho tayo sa Juan 17:1-3, ginamit niyo po kanina. Aha. Sang-ayon po ba kayo doon sa Juan 17:1-3 na may kausap si Kristo? Yes. May kausap po siya, yung ama kinakausap niya, ito pakinggan mo. Father, the hour is come, glorify thy son, that thy son also may glorify thee. No, yung kanyang ama na tinutukoy, kaya kung tingnan mo sa 17, sa 3 dito, yung makilala na tunay na Diyos, yung ama at si Kristo, ayon po sa Remedy Bible ng INC na ginagamit, makikilala na ikaw at ako yung tunay na Diyos, isang tunay na Diyos. Kanya pagdating sa 5, no? At ngayon ama, luwalhatiin mo ako. Sa iyo rin ang kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kasama na ng ama nung sa simula pa lamang. Next Okay po. question. Next question po. Nung sinabi ng anak sa kausap niya na ikaw, kanino po tumutukoy yon? Sa ama o sa anak? Saan po? Sa 3? Sa 3 ba for confirmation? Yes, hindi. Both po. Yung ikaw kasi bro, yan po ay dative case. Pag sinabing dative case, indirect po yan tulad nito. Hello, kamusta kayo? Ginamit ko yung kayo, pero ikaw yung kaharap ko sa telepono. Kayo. Kaya sometimes yung mga salita o sentences na indirect, maraming rules po sa grammar. Kaya yung sinabi dito, ikaw ay makilala nilang iisang Diyos. Sa ikaw, tinutukoy doon sa Diyos, iisang Diyos. Pero yung sa iisang Diyos, andun po yung ama at ang anak. Next question. Ilan po ang kausap ng anak? Iisa po yung kausap niya. Kung sa persona, isa pong kausap niya yung ama. Pero pero itong ikaw, referado po ito sa Diyos, sa tunay na Diyos. Sino yung tunay na Diyos? Yung kausap niya at siya. Iisang Diyos yon. Ito, basahin natin. No? Sa Remedy Bible po, ng ginagamit po ng tawag dito ng INC. Remedy Bible. Ay, mali pala yung ginamit ko sa Next question dito. po pwede? Yes, next question na. Sige, next question. Sa makatuwid, yung sinabi ng anak sa kausap niya, nasabi niya isa lang. Yung sinabi ng anak na ikaw, ang iisang Diyos na tunay, kanino po tumutuko yon? Ito, Sa kausap ng anak o sa anak? Both po, no? Sa kausap ng anak in person at sa kanya po. Kasi sabi dito sa Remedy Bible po ng ginagamit ng INC. Now, eternal life is this ito. Having an intimate knowledge of you. And tapusin ko na lang siguro no yung sagot Sige. Okay, of you in connection with you, the only true God and me, Jesus Christ. Ayan, sabi niya, makikilala yung iisang tunay na Diyos, Time. ikaw at ako, yung iisang Diyos. Time na. Okay, maraming salamat po sa iyong cross-examination. At dako tayo doon sa 10 minutes na naman ni Brother Mark Alegria sa kanya namang pagtitindig, yung kanyang argument case. 10 minutes, bro. Ay, bro, teka lang bro, pwedeng pa-pause saglit. Sige lang. Okay. Salamat po. Hindi pa naman naka-under yung time.
Okay na po bro, salamat Sige bro. po. Lang bro. Sige bro, start na bro. Okay po. Magandang gabi po sa inyo. Lalo na po kay Kuya Dino, ano po, saka sa magigiting nating mga moderator, ano po. Bago po ako magpasimulang bumasa ng talata, ano po, gusto ko lang pong linawin, ano po, na ito po ay friendly discussion lang po namin, ano po. Hindi po ako opisyal na debater ng IPC, ano po. Ito po ay sharing lang ng pananampalataya, ano po. Ito po, magpapasimula po akong bumasa dito sa Deuteronomio. Ito po. Dito sa Deuteronomio 18, teka. 18:15. Ano po? Kami pong mga iglesia ni Kristo, ang pananampalataya po namin sa likas na kalagayan ng Panginoon Kristo ay tao. Wala po kaming aral na si Kristo ay tao lang. Kasi pag sinabi pong tao lang, minimenos po natin yung kakayahan ng tao. Ano po? Wala po kaming ganong aral. Kung ano po yung aral ng Biblia, yun po ang aral namin mga iglesia ni Kristo. Ano pong batayan namin? Sa katotohanan yan na ang Panginoong Kristo ay tao. Ito po, magpasimula po tayong bumasa sa mga paunang hula tungkol sa ating Panginoong Kristo. Bago isugo ang Panginoong Kristo sa panahong Kristiyano, marami siyang mga paunang hula sa Old Testament. Hula ng mga propeta tungkol sa magiging kalagayan at likas na kalagayan ng Panginoong Kristo. Ano po bang likas na kalagayan ng Kristo na isusugo po sa panahong Kristiyano? Ito po. Dito po sa Deuteronomio 15:18, sasaling New Living Translation. Ito po, Tagalogin na po natin. Sa makatuwid, siya ay magbabangon para sa inyo ng isang propetang katulad ko na Israelita. Isang taong dapat niyong pakinggan at dapat niyong sundin. Ano pong hula ng Biblia? Sa paunang hula ng Biblia tungkol sa propeta na lilitaw sa Israel o sa ating Panginoong Kristo. Sa Old Testament po, hinulaan na tao ang kalagayan. Ano po? Ang nagsasalita ho dito si Moises. Ano po? Sabi ni Moses, katulad ko. Ay, di katulad din ni Moses na tao. At binanggit na rin dito, tao ang kalagayan. Isang taong dapat ninyong pakinggan at dapat ninyong sundin. Kaya sa Old Testament pa lang po, tao na ang magiging kalagayan ng hinuhulaang Kristo. Ay, hindi lang ho yan, magbasa pa po tayo ng ibang talata. Dito po sa awit 80:17. Dito po. Hula pa rin po ito tungkol sa ating Panginoon Kristo. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Kaya napakaliwanag po. Hindi pa man isinusugo ang Kristo, hindi pa man ipinapanganak ni Maria, tao na. Tao na ang likas niyang kalagayan sa hula pa lang ng Biblia. Ano po, mga kaibigan? Nung ipinagbuntis ni Maria, ano pong kalagayan ni Kristo? Sa tiyan ni Maria? Sabi po sa talata, dinadalang tao. Sa Mateo po, mababasa po yung dinadalang tao. Ano po? Nung lumaki na ang Panginoong Kristo, ano po? Anong pagpapakilala niya sa sarili niya?
Juan 8:40, sabi niya, katotohanan. Ako'y tao, sabi niya. Ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Isa sa katotohanang sinasabi ni Kristo. Isa sa katotohanang sinasaysay ni Kristo. Siya ay tao. O palibhasa, si Kristo ang pinanggagalingan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. O, anong itinuturo ng mga apostol sa kalagayan, likas na kalagayan ng Panginoong Kristo? Ano po? Sa unang Korinto 8:6, taong tagapamagitan ang Panginoong Kristo. O, kaya tama ang aral ng Iglesia ni Kristo. 5 minutes. Ano po? Tungkol sa kalagayan ng Panginoong Kristo na siya ay tao. Ano po? Parehas kami ng pananampalataya ni Kristo mismo. Kung anong pananampalataya ni Kristo, yun ang sinalin niya sa mga apostol, yun naman ang isinalin sa amin. Ano po? Pare-parehas kami. Palibhasa, si Kristo ang pinanggagalingan ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya kung tunay kang Kristiyano, anong pananampalataya? Anong mabuting pananampalataya o katotohanang aral pananampalataya kay Kristo? Eh si Kristo ay tao. Kilalanin mo tao. Ngayon, sa Biblia po kapag sinabing tao, ano bang katumbas no? Sa Biblia. Ano po? Hindi po sa palapalagay, hindi po sa kung ano-anong mga conclusion. Ano po? Biblia po. Sa Biblia, pag sinabing tao, ano katumbas nun? Ito po. Sa Osias 11:9. Nakalagay po rito. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Narinig niyo ho ba yun, mga kaibigan? Sa Biblia, ang katumbas po ng tao, sa Biblia ho hindi ho kung saan galing. Sa Biblia, ang katumbas po ng tao, hindi Diyos. Ano po? Dapat po, iyan ang maunawaan natin, mga kaibigan. Opo. Iyan dapat ang malinaw, maliwanag. Yan naman kasi ang itinuturo ng Biblia. Ano po? Pagtao, hindi Diyos. Oh. Payag ba ang Diyos na sinasabi na nagkatawang tao? Hindi nga eh. Hindi nga payag ang Diyos eh. Hindi. Pag ba sinabing hindi, payag yon. Hindi nga eh. Kaya kung ako sa inyo at kay Kuya Dino, ano po, sundin natin kung anong pananampalataya ni Kristo. Ano bang pananampalataya ni Kristo tungkol sa tunay na Diyos? Ito po. Basahin po natin sa Juan 17:1-3. At pagkatingala niya sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw. Ito po sabi ni Kristo doon sa kausap niya, na yun ang Ama. Ikaw ang makilala nila na kaisa-isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Binasa po natin yan sa saling S, salita ng buhay. Ano po? Sino ang dapat makilala ng mga Kristiyano na iisang Diyos na tunay? Sabi ni Kristo, ikaw. May kausap siya ron eh. Hindi niya naman kausap sarili niya eh. May kausap niya, sabi niya, ikaw, Ama.
ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. At may ate, may pangalawa, may kasunod. Oh, sino yung kasunod na kikilalanin mo? Time. Sabi si Hesus Kristo Time. na sinugo ng Diyos. Time. Yan. Andiyan natatapos ang unang pagtindig. Actually, final na rin yun, no? So, 10 minutes, Bro Dino, sa pagtatanong nito at dadako tayo sa conclusion tapos nito. Okay. Sige, Okay. bro. Ito yung aking tanong. Alin yung eternal? Yung tao o ang Diyos? Yung eternal po, yun yung Diyos. Opo. Okay. Thank you. Si Hesus Kristo ba ay eternal? Yes or no? Hindi po kasi namatay siya. Hindi siya eternal. Tanggap mo Kasi ba namatay. tanggap mo ba ang nakalagay dito sa Juan 17? Sa John 1 John 1:1 hanggang 4 na yung nahawakan po nila ay eternal life yun at yun ay si Kristo Jesus. Tanggap mo ba yun? Sabi ni Juan, yes or no? Tanggap ko po yung talata, ano po. Pero yung interpretation doon ang hindi ko po tanggap. Okay. So ito yung aking tanong. Sabi mo, Diyos yung eternal life. Ayon sa 1 John 1:1, yung nahawakan, nakasama at narinig nila. Sino yung nahawakan nilang eternal life na kanilang binabalita? Si Judas Iscariote o si Jesus? Hindi ko nabasa yung talata. Pwede hong pakibasahin niyo po. Para... Hindi po. Ano na kasi ito eh. Bro Dino, I Time think post. time ko post ko ha. I think Bro Dino nagre-request siya kung basahin mo. Time ko lang. Okay, Time ko lang. Babasahin mo muna. Sige, babasahin Time's up na ko lang muna, muna, bro. tapos next question na. Sige po. Sabi po dito, mali ito. 1 John 1:14. Okay. Sabi po dito, itong nahawakan daw nila dito. Ito sabi nila, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming binabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Quoted itong bigatin san ito doon sa John 3:16. Itong nakasama po nila sa 3, no? Ay dito na lang, no? Yung kasama doon nila na hawakan, itong buhay na walang hanggan o eternal life. Sino po itong nakasama nila at nahawakan itong buhay na walang hanggan? Si Apo. Jesus ba ito o si Judas Iscariote? Si Kristo po yung nahawakan nila. Apo. Kasi po, ang buhay na walang hanggan, kasama po si Kristo doon. Sabi nga po, kilalanin ang Ama na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo kilalanin din na sinugo ng Diyos. Kaya po, kompleto po yon. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pag kinilala mo ang Ama na iisang Diyos at si Kristo na sinugo ng Diyos. Okay. Dito sa 1 John 5:20, sabi po dito sa 1 John 5:20, sabi po dito, no? At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, yung anak ng Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatibagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Tama ba ito? Yes or no? Tama po yung talata. Sige po. Thank you. Dito po sa ginamit mo sa Deuteronomy 15:18, no, sabi mo, saan po naka-refer yung husbandman? Sa tao o sa Diyos? Pagka sinabing tao po sa Biblia, hindi po Diyos. Objection muna tayo. Objection muna. Yes, objection. Time's up. No. Tulad po doon sa John 15:1, yung husbandman. Pag sinabing husbandman sa John 15:1, saan po naka-refer yung salitang husbandman lamang? Sa Diyos o sa tao?
Yan daw po, bro. Hindi ko gano'ng maintindihan yung tanong. Pakilinaw nga po yung tanong. Pasuyo Pakilinaw na mo, lang. bro. Pakilinaw mo, bro. Okay. Sabi sa Biblia, sa Juan 15, no? Juan 15, 1, I am the true vine and my Father is the husbandman. Yung only husbandman na sinasabi, yung pag sinabing husbandman, One, two, three. saan ho ba ito naka-refer? Sa Diyos o sa tao? Juan, ano po yon? 15. Bro, Ika po. may, Oh, Juan no. 15, may ano tanong po? bro, may tanong siya, bro. Categorical. Kailangan mo muna sumagot ng categorical, bro. Pero kung, Teka po, hindi ko po kasi nababasa yung talata eh. yeah, Babasahin ko po muna para alam ko po sagutin. okay, sige. Ito babasahin ko na lang, bro. Ito akong babasa. Sa Juan 15, 1, sabi dito, I am true vine, sabi ni Kristo. In my Father is the husbandman. Pag sinabi bang husbandman, saan naka-refer yan? Sa Diyos o sa tao? Yun po ay paghahalin tulad lang. Sagot Ano po. po? Bro, Aha. terms of, categorical yung tanong niya, bro. I think yung categorical niya, pipili ka doon muna. Pag hindi ka Sige makapili po. doon, bro, next question na lang siguro. Bro, Dino, Sige po, sasagutin ko po. pipili ka, bro. Ulitin ko. Ulitin mo muna. Sige. Uulitin. Sabi sa Juan 15, I am the true vine and my Father is the husbandman. Pag sinabi bang husbandman, Diyos ba yan o tao? Ano po? Yan, bro. So, ang sabi niya, bro, Hindi lang po. Ato po. bro, may warning. Hindi lang po. Bro, wait lang. Objection. Bro, kailangan mo pumili doon, bro, kung Diyos ba daw or tao. So, pag hindi ka makakapili doon, next question agad. So, you have to answer yung kanyang categorical before ka magpaliwanag ng kahit anong paliwanag, bro. Kailangan ka muna sumagot ng categorical kasi yun yung tanong niya eh. Kung sa tao ba daw or Diyos. Apo. So, yun yung tanong niya. Yung sa Juan 15:1, sa Diyos po tumutuko yon. Okay. Pag sinabi bang husbandman, sa Diyos ba tumutukoy? Yes or no? Tumutukoy din po yon sa Diyos. Hindi pa ulitin ko po. Categorical, bro. Apo. Yes or no? Yes po. Time Tumutukoy po, din time. sa Diyos. Apo. Okay. Pag sinabi bang husbandman, tumutukoy ba yan sa Diyos? Yes or no? Yes po. Tumutukoy rin yan sa Diyos. Teka po. Pwede ho sumagot pa po. Magpaliwanag. Yes. Paliwanag ka na, bro, kasi nag-yes ka na eh. Paliwanag ka na. Apo. Ayan ho. Hindi po lahat ng magsasaka tao. Ang unang-unang magsasaka po ang Diyos. Apo. Dahil sa Genesis, nilikha ng Diyos ang mga halaman, mga puno. Apo. Kaya ang unang magsasaka ang Diyos po. Next question po. Okay. Sabi mo ay pag sinabing husbandman, yun yung Diyos. Okay. Aware ka ba na itong sa Deuteronomy 15:18 na itong definition ng tao or servant dito, yan ay husbandman? Yes or no? Stop time. Yes or no daw, bro? Pili ka, bro. Teka po, pakilinaw nga po yung tanong. Bro, pakinggan mong mabuti, bro, kasi naantok na rin tayo, no? Sabi mo kasi, pag sinabing husbandman, Diyos yun. So, aware ka ba dito sa Deuteronomy 15:18 na yung man o tao na sinabi mo kanina o servant, no, ito ay husbandman? Aware ka ba? O hindi mo alam ang talata? Hindi po. Hindi. Next question. Okay, next question po. Next question. Sabi mo hindi ka aware, no? Ano sa Greek ang tao? Ano sa Greek yung tao diyan sa Deuteronomy 15:18? Pass po, pass. Okay, pass. Okay. Sunod na tanong. Dito sa mapatong nawa, no, mapatong nawa sa iyong kamay, no, mapatong nawa, ang sabi doon ginamit mo kanina, doon sa sinulatan ni David. Okay. So itong tanong ko, ano ba si Kristo? Kinakanan o nakaupo sa kanan?
Ah, kinakanan, nakaupo sa kanan, parehas lang pong nasa kanan. Okay. Saan sa Biblia, letra por letra malinaw, si Kristo Jesus ay kinakanan? Ah, Meron o kinakanan wala? po, Meron o wala? hindi ko pa ho kasi na ano eh. Next question Yung na tayo. paliwanag ko po dyan, Bro, basta bro. kinakanan o kanan, nasa Objection kanan po. po. Yes, Objection po. objection. Ang tanong niya ata bro, categorical, kung saan ba mababasa, may mababasa ba daw na si Kristo ay with letra por letra, kinakanan. So yes or no ba daw kung may mababasa ba tayong ganun? Bro, pakiulit mo nga bro, Dino, before sagutin. Ah, ito. Kasi sabi mo, pareho lang ang nakaupo sa kanan at sa kinakanan. Okay. Meron ka bang mababasa, letra por letra? Si Jesus ay kinakanan ng Diyos? Meron o wala? Meron daw po. Meron po. Meron po. Saang talata? Paliwanag ka bro. Ayan na Letra po. por letra. Papaliwanag ko po. Sasagot na po ba ako? Papaliwanag ko na. Sige bro, Talata sige. lang po. Sa Sige bro. letra por Yan letra. na po mismo. Yung talatang ginamit po sa awit. Ah. Kasi kay Ah, Kristo naman tumutukoy yan eh. Kaya si May na- Kristo ang kinakanan. Kinakanan, nasa kanan, nakaupo sa kanan, wala ho sa kaliwa. Kaya kinakanan, nasa kanan ho talaga. Wala po sa kaliwa. Kaya si Kristo po ang tinutukoy dyan. May bababasa po sa Biblia. Okay. Ang sabi po sa awit, no? Mapatong nawa. Mapatong nawa. May nakalagay ba diyang nakaupo o wala? Meron daw bro, wala. Wala pong nakalagay na nakaupo. Okay. Sa susunod na tanong, no? Sa lahat ng talatang ginamit mo, may mababasa ka ba letra por letra na sinabi ni Jesus, hindi ako tunay na Diyos? Meron o wala? Pagka sa Biblia po, Objection mo na. Meron daw, bro, sagutin mo muna yung categorical before ka mag-explain bro ha. Pakiulit mo yung categorical before explanation, kailangan mo na sumagot ng categorical. Pagka hindi po categorical ang tanong bro, pwede ka po sumagot ng kahit ano kung hindi naman kinadit. okay, Hindi ka naman pasensya po na ho. Hindi kasi categorical ako, sige lang. pasensya Bro na, Dino, hindi ako master sa rules. pakiulit mo bro yung tanong na categorical mo ata yung Ulitin. kanina. Sa lahat ng talata mong ginamit, meron ka bang mababasa na sinabi ni Jesus letra por letra ha, magkasunod sa isang talata ha, sinabi niya, hindi ako tunay na Diyos. Meron o wala? Ito po sagot ko dyan. Sa letra por letra, Categorical wala, po. Wait lang po. wala po. Wala daw. Wala Wait lang po. Okay. Wala pong mababasang letra por letra. Pero yung katumbas nung sinabi ni Kristong siya'y tao, katumbas nun sa Biblia, hindi siya Diyos. Ano po? Okay po, next question po. Next question. Pag sinabi bang mababasa sa Biblia, ito ba'y paniwalaan natin? Pag sinabi bang mababasa sa Biblia, tama ba yun o mali yun? Tama po yon pag mababasa sa Biblia. Ano po? Pero, gagamitin din natin yung rules and regulation ng Biblia. Ano po? Kasi sa rules and regulation ng Biblia, dapat magkawangis. Pag sinabing magkawangis, walang contradiction. Kasi po ang aral na may contradiction, ang sabi po sa Biblia, aral ng kasinungalingan. Ang ama ng mga sinungaling ay Time. diablo po. Okay. Next question. Sabi mo, pag nasusulat ay dapat paniwalaan at ang hindi nasusulat ay hindi yon paniniwalaan. Basta sa Biblia, mababasa. Sabi dito sa Biblia, Objection po. Objection po. Objection. Hindi po, moderator, Yes. objection po. Hindi po ganun yung sinabi ko po. Okay. Sige, diretso na sa tanong bro. Next question po. Kasi sabi mo, tama yon pag mababasa sa Biblia. Okay? So ito yung aking tanong. Sabi ni Jesus dito sa Peshitta Bible, John 14:6. Yeshua said to him, I am living God, the way and the truth and the life. No man comes to my Father but by me alone.
aware ka ba na may mababasa ako na sinabi ni Jesus, I am living God? O hindi mo alam ang talata? Aware po ako diyan. Ano po, marami pong salin na nakalagay na Diyos si Kristo. Pero sa aming mga iglesia ni Kristo, maling salin po 'yon. Bakit? Kasi po, hindi po nasunod ang golden rules ng Biblia. Dahil ang sabi sa Biblia, dapat ang aral magkawangis. Pagka magkawangis, walang kontradiksyon. Pag walang kontradiksyon, hindi ho nagbabanggaan yung mga talata, hindi nag-aaway-away. Ano po? Next Opo, question. next Okay, question po. i-wave na natin. Okay na, satisfied na. May 1 minute ka pa. Okay na po, i-wave na natin, satisfied na. Okay? Sige, dako na tayo sa ating conclusion. Mauuna dito ang negative. Sige, Ako bro. na po. Hindi, bro. Affirmative ka ate. Tama ba? Negative. Negative ka pala, no? Muna ka negative. O, bro. Ako na. Conclusion na po yan, ha? 5 minutes. 10 minutes po conclusion. Pwede ho dito 5 minutes po, 5 minutes. kasama na rin po dito yung rebuttal, di ba po? Parang gano'n na siya. Sige, bro. Sige po. Salamat po kay Kuya Dino, ano po, sa magandang pag-uusap, ano po. Sabi ni Kuya Dino, ano po, pag mababasa daw, dapat paniwalaan. Tama naman po yon. Pero depende po yon. Kasi may turo ang Biblia na pagwawangis. Ano po? Sa English po, comparing. Ikukumpara natin, iwawangis natin. Kailangan walang kontradiksyon. Bakit po? Pag ang aral may kontradiksyon, ito po, babasahin ko lang ho sa inyo itong isang talata. Hahanapin ko patuloy. Kapag ang aral ba may kontradiksyon, sa Diyos ba yon? Ito po, basahin natin. Dito po sa isang salin ng Biblia. Ito po, sa unang Timoteo 6:20, saling International Standard Version. Timoteo, ingatan mo ang pagkahirang na ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pag-uusap. At ang kontradiksyon na siyang kapangyarihan ng kasinungalingan. Nabasa niyo po ba yun? Narinig niyo po ba yun, mga kaibigan? Kapag ang aral may kontradiksyon, hindi na po katotohanan yun. Ano po? Kapangyarihan na yon ng kasinungalingan. Kaya bakit tinututulan namin yung mga translation na nakalagay talagang nakadirekta Diyos si Kristo? Kasi po, contradiction yun. Ano po? Contradiction yun. Bakit? Ilan lang ho ba ang tunay na Diyos? Ilan lang ho yun? Dito, basahin po natin dito. Dito sa, ito pong magandang talata. Ilan ang Diyos na itinuturo ni Kristo? Si Kristo kasi laging pinagbibintangang Diyos eh. Ito po. Ilan na oras ko, bro? Ilan pa oras ko, bro? Oras mo ay 1 minute.
1 minute na lang. Ito po. Sumagot si Jesus, ang Pangulo, Marcos 12:29 po. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Narinig niyo ho ba yon, mga kaibigan? Yan ang pananampalatayang Kristiyano. Hindi ho pwedeng kontrahin yan. Ano po? Si Kristo na mamanginoon at dumudiyos sa iisang Diyos lang. Ano po? Pag iisa lang ang Diyos, ay hindi na siya kasali ron. Diyos niya na yun eh. Ano? Si Kristo na may sabi, iisa ang ating Diyos. Yung Diyos ng mga tunay na Kristiyano, yun ang pinapanginoon at dinudiyos ni Kristo. Isa lang yun. Ano po, mga kaibigan? Kaya pag ang Diyos mo, hindi katulad sa Diyos ni Kristo, ano po, may iba ka pang dinidiyos. Bukod sa Diyos ni Kristo, may iba ka pang dinidiyos, yung sabi ng Biblia, iwasan mo yun. Layuan mo yun. Bakit? Kasi yun ay aral ng kasinungalingan. Contradiction eh. Ano po? Kaya bili ng mga apostol, lumayo kayo dyan. Oh. Huwag niyong i-treasure yan. Ano po? Time na. Kailangan natin ipakwil yun. Time na. Salamat po. Salamat po. Okay, Bro Dino, 5 minutes. Okay, thank you, Brother James. Maraming salamat kay Brother Mark. Okay. Unang-una po mga kaibigan at kapatid, walang refutation sa aking tindig sa talata. Kundi pumuntos po tayo na sabi niya, pag sinabi ng husbandman ay referado sa Diyos. Pero po dito sa Deuteronomy 15:18, itong napagka-define doon sa servant o sa tao, ito ay husbandman. Sa makatuwid, Diyos po si Kristo. Okay? So dito naman po mga kapatid, sabi ko sa kanya, sa lahat ng talatang ginamit mo, may mababasa ka ba na sinabi ni Kristo, hindi ako tunay na Diyos? Meron o wala? Wala. So aware ka ba na may mababasa ako na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos? Yes. So alin ang paniwalaan? Yung nasusulat o hindi nasusulat? Yung nasusulat. Okay, so thank you. Dito po mga kaibigan, no, sa awit, yung mapatong nawa ang kamay mo sa taong iyong kinakanan. Hindi po si Jesus yan. Bakit po hindi si Jesus? Si David po yan. May katibayan ba tayo? Meron. Ito, basa. Ito. Okay. Sa talatang ito mga kapatid, no? Ang ganito ang sinasabi, lubhang naguguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya sa buong bayan. Ay masama ang kalooban dahil sa kanyang mga anak na lalaki at babae, ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon. Ito naman, pinagkatibay sa Panginoon niyang Diyos. Na iba't ibang translation sa 1 Samuel 30 verse 6. Si David po yung pinalakas po siya ng Panginoon dahil sa problema. Bakit hindi si Kristo yan? Paano si Kristo yan? Malakas si Kristo, makapangyarihan pa sa 1 Corinthians 1:24. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, tapos sabi pinalakas, no? Unang-una po mga kapatid, iba ang nakaupo sa kanan sa kinakanan. Yung kinakanan, ibig sabihin nun, alalay, katuwang ng Diyos, katulong ng Diyos, yun yung kinakanan. Servant ng Diyos, si David yun. At si Kristo, siya po yung knowledge of God, no? Knowledge of God, the power of God. Paano siyang mahina? So ibig sabihin, kung siyang kapangyarihan ng Diyos, mahina yung Diyos mo. Hindi ganon. Kaya nga wala siyang may mababasa na si Hesus Kristo, yaong tao din sa awit na mapatong nawa. Napag-aralan ko na yan eh. Kaya nga po mga kaibigan, tinanong natin, yun ba, Diyos ba eternal? Yes or no? So yung tao eternal? Hindi. Si Kristo ba eternal? Hindi daw. Pero nung huli inamin, oo daw, si Kristo eternal. So makatuwid Diyos talaga si Kristo. No? Dito sa Hosea chapter 9:11, gusto ko linawin sa tao, tandaan natin, tayo may paniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi niya kanina dito, hindi pwedeng magkatawang tao, sabi daw ng Hosea.
tingnan nga po natin kung totoo yung sinasabi ng Hosea na ang Diyos daw ay hindi pwedeng magkatawang tao. 9:11, anong sabi? Ito. Tungkol sa Ephraim, ang kanilang kalawahatian ay lilipad na parang ibon. Ano ba ito? Hosea 9:11. Tama ba ito? Tama ba ito kanina? O 11:9 ata yun? 11:9. Okay. 10:9. Anong sabi? Hindi ko isagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna at hindi ako paroroon. May galit. Hindi niya po sinabi dito na ako ay Diyos at hindi ako pwedeng magkatawang tao. Ano po ang hindi siya pwede? Nababalik siya at hatulan yung mga tao. Yan yung ibig sabihin po dito, kay mali pong interpretasyon yun. Mali pong interpretasyon yun. Hindi siya babalik upang dalhin ulit yung kabangisan. Bakit po? Kundi babalik po siya sa bayan niya para kukunin ayon po sa Juan 14:1-4. Kukunin po yung kanyang bayan. At siya nga po ay nagkatawang tao. Wala pong refutation yun. Yung mga talata niya kanina, si Kristo daw binato ng mga Hudyo. Sabi ni Kristo, ako ay tao. Kasi alam ng mga Hudyo, nakikipantay siya sa Diyos. Kaya sinabi ni Kristo, bilang tao, sabi ni Kristo, pinapahayag ko sa iyo yung katotohanan. Kasi kung ako yung Diyos, maniniwala ka kaya na ang Diyos ay nagpakita sa iyo? Yun yung ibig sabihin nun. Kaya mali. No? Kaya po mga kaibigan at kapatid, hindi po na itutulan ng ating tindig na si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Lahat po ay walang reputation. No? Malinaw po yan. Yung mga talatang ginagamit niya, miscontext at misinterpretation. No? Alam naman natin lahat yan. Ayun, maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat sa ating kausap, no? Sa ating moderator. God bless po. Nawa po ay manatili pa rin tayong maayos at magalang sa pagkikipag-usap tulad ni Brother Mark ng INC. God bless po at magandang gabi. Okay na po. At dyan natatapos ang inyong debate sa pagkakataon na ito. Okay? At bibigyan natin ng tag-isang minuto para sa pasasalamat. Ipopost po natin ito sa ating pong page upang makapanood pa po ang iba. Yan, Bro Dino, ikaw na siguro mauna sa pagpapasalamat na wala na pong rebuttal dito. No? Okay. So ayun, unang-una na papasalamat tayo sa Panginoon no, na ihayag nating matibay yung kanyang aral. Welcome po dito ang ating kapatid si Brother Mark, kaibigan natin no, doon sa Masters Defender ito. Masugid pong taga-subaybay natin. No? At ito sa lahat ng INC, ito talaga yung nakita kong pinakamagalang sa lahat. Ano po? No, natuwa po ako, Brother Mark. No? At sa ating moderator, maraming salamat, Brother James, no, sa pag-moderate mo, napakagandang pag-moderate. At sa ating kapatid na si Sister Andy. At sa lahat mong mga ka-OBFD, Original Baptist Faith Defenders, kung mapanood pa ninyo ito, nawa ay magsisilbing aral din po ito sa atin lahat. At pananampalataya. Dito po yung Big Four, maghahayag po ng katotohanan, alang-alang po sa inyo. Ito po inyong lingkod, si Brother Dino Diaz. God bless po. Okay, maraming salamat bro. Bro Mark, para sa yung pasasalamat or pagbati, kung ano man po yung gusto niyo yung i-promote whatsoever. Sige po. Una-una po, salamat po sa inyo po kay Kuya Dino at saka sa ating gwapong-gwapong moderator. Ano po? Salamat po sa inyo at sa mga manunood, makikinig po neto, manunood. Na po, sana po may matutuhan kayo. Ano po? At patuloy ho tayong magsuri sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. At patuloy ho tayong magsaliksik sa iba't ibang mga relihiyon. Timbangin po natin kung alin yung tunay na aral, kung alin yung po yung aral na katotohanan na itinuturo ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Maraming salamat po sa inyo po. Magandang umaga na po. Ano po? Okay. Ayan, no? At natapos din ang inyo pong diskusyon, talakayan. At napakaganda po. Marami po mga matututunan mga manonood po nito. Ito po ay ipipaste po natin o ikakapipaste po natin. Ipopost din po sa ating page at sa YouTube channel. At kung gusto niyo pong kumuha ng kopya, ito po ay mapapanood po ninyo sa Facebook page namin, Original Baptist Faith Defenders.
pati sa YouTube din po, meron din po ito, no? Ayan po. So, again, congratulations sa inyong dalawa na mga kaibigang nag-uusap. Brother Mark Alegria ng Iglesia ni Cristo at ni Dino Diaz ng Baptist. At sa muli, ay shoutout sa mga nandito sa loob, mga audience. Ayan. So, God bless po sa ating lahat. At naway makapagpahinga po tayo ng maayos. At ito po muli ang programa ng OBFD. Libre, walang bayad po ito, wala po itong hinihingi ng ano ba man. Ito po ay open for all na magdidebate laban po sa mag-iba't ibang mga paniniwala. Yan. So, good night and God bless sa lahat. Ito yung lingkod si Brother James Baptist na